Attorney Barry, ano bang takeaway mo doon sa malaking rally kahapon? What kind of message do you think that sent, and how clear was that to those intended to get those messages? Ako, tingin ko malinaw na napahayag yung galit ng mamamayan dito sa mga nangyayaring mga balita na lumalabas tungkol nga sa malawakang korupsyon. Initially tungkol sa flood control project, pero mukhang lalawak pa yung scope nitong skandalong ito to actually cover maski mga iba pang mga infrastructure projects ng pamahalaan. So malinaw na malinaw from yung Luneta Rally at yung EDSA Rally na madami na talaga mga tao na punong-puno na hindi na lang basta mananahimik, hindi lang basta tatanggapin ito, at talagang gigil na para pahayag ang kanilang galit sa ating mga halal na opisyal na sangkot dito at dun sa mga opisyal ng DPWH at iba pang sangay ng gobyerno na bahagi, di ba, nitong mukhang malawakang scam na ito. Ang medyo worry ko lang, hindi pa masyadong malinaw kung saan pupunta. Kumbaga kung expression lang ng galit, expression na gusto namin tumigil na ito, okay yun. Pero yung yung specific na panawagan, saan dadalhin ito? Sino ba talaga yung tatamaan? Tingin ko hindi pa masyadong na-articulate yun. At yun ang inaasahan kong sana maging mas malinaw sa darating na mga araw. Tingin ko kailangan lumabas dito ano yung kalinawan nung ano yung panawagan. Saan dadalhin ito? Kasi okay naman yung mapahayag natin yung galit, pero para talagang maging effective ito at para talagang madala sa isang lugar na meron tayong makukuha na either reforma o hustisya o simpleng managot lang itong mga buwisit na nagnanakaw, kailangan maging mas clear yung call. At tingin ko yun yung medyo kapuna-puna doon sa yun sa dalawang pagtitipong kahapon. Ang daming mga calls, ang daming mga panawagan. At ang hirap lang doon, kapag madami ang panawagan, ang dali ding kumbaga iwasan ng isang malinaw na aksyon on the part ng ating pamahalaan. Kasi walang iisang isang call. Ang tingin ko lang napakalinaw, gusto natin may managot. Uh-huh. Pero ano magiging forma noon, sino yung mga taong yon, tingin ko kailangan pang mas magkaroon ng paglilinaw sa darating na mga araw. Isa doon sa mga tumatak na mga pahayag kahapon ay nanggaling dito sa isang celebrity, si Vice Ganda, na parang ito yung naging focus ng discussion ng marami sa atin. And I think that didn't only set the tone of the rally, but also somehow reflected the deep sentiments or anger of millions of Filipinos, hindi ba? Itong mga binanggit pa ni Vice Ganda, talagang nagmura ng paulit-ulit no? Ano ba sa tingin mo magiging impact nito moving forward? Especially since you mentioned na kailangan pa ng greater clarity as to what we want to happen after this. Ako tingin ko klarong mensahe yun sa lahat ng mga politikong matagal nang komportable sa kanilang mga posisyon na ilang beses natin napag-usapang to kampante na kahit na ano gawin nila, wala na mga magiging balik sa kanila, na hindi na ito ordinaryong pagbugso ng damdamin ng mga mamamayan. Talagang merong malalim na galit dito na hindi basta-basta pwedeng itabi o pwedeng tabunan. Ako feeling ko yung mga pahayag ni Vice Ganda kahapon, very very reflective of yung sentimiento ng madaming mga taong nag-attendong rally kahapon, na ilang linggo nang nagsasalita sa social media, na napaka-frustrated sa ating sistema at ating sitwasyon. At tingin ko ang main takeaway doon, hindi to basta-basta mawawala. So, kung umaasa yung mga trapo na hindi, kailangan lang nating i-weather tong storm na ito, o gaya ng ibang mga nagpunta doon na parang nagpapanggap bigla na anti-corruption sila, si Chavit Singson, alam ko, dumaan doon.
At Meron pa siyang boost. Meron siyang boost. Nandun yung mukha niya. meron, Nandun sa may, meron pang boost. O kaya yung mga iba naman na ginagamit yung mga investigation sa Senate para linisin ang kanilang pangalan. O yung mga iba dyan na biglang nagkaroon ng mga relief ops nung araw ng rally. Ako, klaro yung sentimiento na pinahayag ni Vice Ganda na hindi kami basta madadala na sa ganyan. Sawan-sawa na kami, galit na galit kami, at gusto namin meron talagang mapanagot dito. Ay yung panawagan nga niya kay Pangulong Bongbong Marcos, ang linaw eh. Oo. May gawin ka dapat. Yun. You have to do something about it. At gusto ko na tinukoy niya ang Pangulo. Kasi sa dulo naman, ang Pangulo ang may pinakamalaking kapangyarihan pero para may gawin dito eh. At hindi lang in terms of yung investigation, hindi lang in terms of yung possible prosecution, but also in terms of yung pag-aayos nung budget para hindi na maulit itong ganitong klaseng kalakaran sa mga darating pang mga taon. So, gusto ko yung ginawa niyang yun. Very, very strong articulation nung nararamdaman nating lahat. Kaya feeling ko gusto ng mga tao dahil yun din eh. Gusto na natin magmure. Gusto na natin sumigaw eh. Ilang buwan na eh. At yun. Diba? Ako, yun ang pinakaklarong mensahe. Hindi kami basta titigil dito. Talagang gusto namin merong managot. Gusto namin isoli yung pera. Gusto namin meron talagang makita na meron kayong ginawa para tapusin at tugunan itong krimen na nakita naming ginagawa ng mga politiko sa pagnanakaw ng bilyones sa pera ng taong bayan. Attorney Barry, correction lang, no? Hindi po pagnanakaw yung ginagawa nila. Ay di ba? Pandarambong. Pandarambong. masyadong mabait yung pagnanakaw o pambabalasubas. Pandarambong yun, okay? Pandarambong. Ayan. At saka ito, isang dagdag ko na, Attorney Barry. Maganda rin na maraming celebrities na nagsasalita, hindi lang dahil na ipapahiram nila yung kanilang star power dito sa issue, kundi ito mga top taxpayers to kung hindi ako nagkakamali, di ba? Mas malalaki mga buwis na binabayaran nito. At itong sentimiento natin, lahat tayo taxpayers no? Huwag po nating isipin na porque hindi ka nagtatrabaho, wala kang binabayarang buwis. Lahat po tayo nagbabayad ng buwis. And I think the fact that people like Vice Ganda are talking, they're basically representing all taxpayers. At dapat makinig dito itong mga walang yamandarambong sa gobyerno. Tama. At saka, si Vice Ganda, I'm sure malaki binabayad niya. Celebrity yan. Malaki endorsements, ganyan. Binabayad natin. Hindi kaya. Pero tama yung sinabi mo eh. Maski wala kang trabaho, wala kang income, tuwing bibili ka ng mantika, tuwing bibili ka ng soft drinks, tuwing bibili ka ng kahit na anong sa tindahan, magbabayad ka ng VAT eh. O sasakay ka sa jeep. Sasakay ka sa jeep. Magpapagasolina ka, babayad ka ng excise tax. Alam mo ba yun? Lahat tayo ginagatasan ng buwis. At ang nakakalungkot dito, pag na-realize mo na yung buwis na pinaghihirapan natin, hindi naman pala napupunta sa maayos na gastusin, kundi para ponduhan yung, at ito pa yung nakakabwisit eh. Ito nakaraang mga linggo, kitang-kita mo, yung luho nitong mga walang hiyang mandarambong na ito, yung kanilang mga 10 million pesos na kotse, yung kanilang mga bag, yung kanilang mga milyon-milyones na relo. Parang, ano ba, di ba? Ang kakapal ng mga mukha, no? Kulang pa nga yung kapal ng mukha. Ano ba? Tigas ng pisngi? Ano ba? Ano bang bagay dyan? Ibang level ng kakapalan ng pagmumukha, di ba? Hindi talaga. Tsaka yung iba pinagmamalaki pa. Di ba? Pinagmamalaki pa sa social media. Pinapakalandakan pa nila yung mga nakaw nila doon.